Good morning guys and welcome. You. Good morning guys and welcome back to another series of Corporate Slave Diaries, and nasa episode 3 na tayo. So as you can see ba yung aking location for the intro, kasi hindi ako nakapag-intro kanina and currently andito na ako sa Trinoma naglalakad. However, I think sarado pa yung main entrance, so dito ako dadaan sa may grocery papunta ng MRT. So, let's go! Hi guys! So yun na nga, so nakakababa na ako ng MRT and currently naglalakad na lang ako. So please excuse ko nga naman ang itsura ko ngayon, kasi hindi ko nakikita yung itsura ko kasi I'm only using the standalone camera. So please bear with me kung pag-guard na yung tao na to. So ayun lang, lakad-lakad. Actually makulimlim pagbaba ko ng MRT, so medyo nagmamadali ako kasi baka bumuhos yung ulan. So, see you sa office. Morning po. Talking behind my back. Ayan guys, so it's lunch time and yung office mate ko, ayan si Era, meron siyang na-discover na bilihan ng murang pagkain na mga actually lutong bahay siya. So papunta kami dito. First time ko lang din pupunta doon kasi nagpapasabay lang ako sa kanila usually. Wala naman sinabi eh. Ayan guys, dito siya sa may Ortigas Center Association Inc. na maliit na building. Then sa may BDO, sa may gilid lang siya to. Yan guys, so kakaliwa lang tayo dito. Strata 2000 na building. So ayan, dito tayo bibili ng lunch.
Yan guys, so nakabili na kami ng lunch. Actually, yung bilis lang kasi naka-prepared na. So, kino-communicate lang namin siya via messenger para... Wait, tatawid pala. Yun nga, kino-communicate namin siya via messenger para ipiprepare na nila. Tapos, kukunin na lang namin. Tapos, it's our payday pala today. Kaya, feeling namin, nasa tuktok na naman kami ng food chain. Kaya, magkakape kami dito sa Starbucks. Hindi ako nang may cream. Pwede naman. May parang pala ako sa susi. Ay, sa... Ayan guys, so feeling nakakaangat-angat na naman tayo sa laylayan for today. And ayan sila. Bumili din sila ng kape nila. Here's our lunch. Lunch is dinuguan, 100 pesos. Kape is 250. So, priorities ba? I'm done with my lunch and look. Said. At ito namang isa kong kasama ay healthy yan. Salad ang atake. Kahit for today lang naman. Yan guys. So meron na naman kaming bagong coffee machine dito sa aming pantry. So ito try ko siya. So nasa likod ko yung luma. So ito yung mga pwede nyong pagpilian. So merong Americano, cappuccino, coffee latte, and then chocolate. So try ko tong Swiss. Then okay. And guys, so let's do a taste test dito sa chocolate drink na kinuha ko sa aming bagong Nintendo machine. Para siyang yung Cafe City sa 7-Eleven. Ganun yung lasa niya. Okay naman. So, backward. Ayan guys, so dito sa office, meron silang mga single rooms or quiet rooms. Meron din naman sila yung usual na mga malalaking rooms for meetings, boardroom. Tapos ito, lumipat ako dito kasi I need to focus dun sa isang project ko, transition. So, kailangan kong ng quiet na environment. Ayan guys, it's currently 4:31 p.m. and this is what I'm currently doing. Nagsasummarize ako ng KT session na ginawa namin noong June 18. Kasi nga, nagta-transition ako ng isang country ngayon. And I have to create yung KT notes or yung summary kung ano yung napag-discuss namin during the call. Dito ko ina-outline yung mga mahalagang notes and details na dapat namin makonsider every month sa payroll processing. Yung recording naman, definitely, it would still be very helpful. And nakasave naman siya sa aming SharePoint site. So, mababalikan namin siya every now and then, but medyo makikihirapan akong i-pinpoint kung nasaan yung details na kailangan ko or yung information kapag sa recording ako magre-refer. So, ito yung ginagawa ko. Sa lahat ng transition ko, gumagawa ako ng summarized version para mas madali ang buhay. The regular bonus what is each month. So it means that Mr. Kuri Yan guys, so it's 5:31 and madami naman tayong na-accomplish today. So, on the way na itong si Jay, so nag-pack up na ako and magkapaalam lang ako sa mga office mates ko. So,
Bye! Ingat kayo pag uwi. Ayan, so uwi na. Bush! Ayan guys, so nakalabas na ako ng building and currently papunta na ako doon sa may Joy Nostalgia kung saan ko aantayin si Jay and as you can see, umuulan. Napayong ako. Kanina medyo nagadalawang isip ako kung sasabay ako kay Jay pa uwi kasi parang gusto kong pumunta ng Trinoma, may bibilin sana ako but I think it's a good decision na sumabay na lang kay Jay kasi nga umuulan. So if magabiyahe ako parang feeling ko sobrang hassle lalo na kapag naabutan ako ng pila sa may Trinoma. So good decision indeed. Konting story time lang. Every time na nandito ako sa may spot na to at nag-aantay kay Jay, lagi kong naiisip if pabalik na ba kami dito sa Manila kasi currently nasa Bulacan kami. Lagi ko naiisip what if bumalik na kaya kami ng Manila kasi super convenient ng pagpasok at pauwi. Kasi before nandyan lang kami sa may bandang Greenfield. So alam mo yun, pwede mo siyang lakadin pa uwi kapag hindi maulan at gusto mo lang maglakad. Pwede mo din siyang lakadin papapasok since malapit nga lang. But hindi pa namin na-figure out ni Jess kung ano ba talaga ang plano namin. But hopefully next year makapag-decide kami. Though syempre, given naman na yun na meron siyang advantage at disadvantage, syempre yung advantage of being here in Manila, mas malapit sa work namin, mas accessible sa mga establishments, sa mga coffee shops. However, ang problem namin I think would be if gusto namin umalis ni Jess ng kamilang dalawa, ang only option namin is dalhin si Coffee sa Pet Hotel. And then, yung advantage naman pag nasa Bulacan kami, syempre, mas malapit kami sa family. Tapos, nabibisita si Coffee, nadadalan kami ng food, nakakapag get together kami anytime na gusto namin. Tapos, kapag gusto namin umalis ni Jess, naiiwan namin sila sa Toro family. So ayun, medyo mahirap i-weigh as of now. But let's see next year. And guys, I'm home na. And look at this monster. Bye-bye ka na. Bye ka na. Bye-bye. See you on my next vlog, guys.